Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online, mga ka-YouTube. Ako po ang inyong si Papa Dudut. In-invite kayo na mag-like, share at mag-subscribe. Samantala ang Kaistorya YouTube channel po ay susubukan po nating maibalik paunti-unti sa pamamagitan ng pag-upload once in a while. Pero in-encourage ko po kayo na kayo po ay mag-subscribe din sa Kaistorya para po matulungan ng channel na makabalik sa regular na pag-upload. Again, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Kaistorya YouTube channel. Ganon din po, bubuhayin na po natin ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay mas madalas na po kami mag-upload dyan. Kaya kayo po ay mag-subscribe na rin sa Papa Dudut Family YouTube channel. Sa ating episode ngayong gabi, bago ang lahat ay gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang gabi, lalo na sa iyo at sa libo-libo mong mga subscribers, Papa Dudut. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Krisa, 18 years old at nakatira dito sa Sangangdaan, Project 8, Quezon City. Katulad ako ng iba mong mga letter senders na madalas makinig ng iyong mga kwento at doon ay nai-inspire din akong i-share sa inyo ang aking kakaibang karanasan na hindi ko makakalimutan. Pinanganak naman ako na walang espesyal na kakayahan. Katulad din ako ng isang tao na normal na walang nakikitang kakaiba sa kapaligiran. Aaminin kong medyo matatakotin ako pero mahilig akong manood ng mga horror films at magbasa ng mga horror novels and short stories. At madalas nga akong magawi dito sa Papa Dudut YouTube channel at Kaistorya para makinig ng mga nakakatakot na kwento mula sa iyong mga letter senders. Marami na akong naririnig na mga totoong kwento ng mga taong naka-encounter ng mga nilalang mula sa other side. At relate ako dahil madalas ay nagkakapareho sila sa mga na-experience ko, Papa Dudut. Mayroong mahirap paniwalaan pero meron ding nagpakilabot ng husto sa akin kasi ramdam kong totoo ang aking narinig. Sabi ko sa sarili ko na ayaw kong maka-experience ng kababalaghan at anumang paranormal activity kasi baka hindi ko kayanin, kaya panayang dasal ko noon sa Diyos na sana'y huwag niya akong ilagay sa ganong klase ng sitwasyon. At mukhang pinagbigyan naman ako ng may kapal. Siya nga pala, Papa Dudut, tubong Pangasinan ako. Pero 16 years old ako noong nagpasyang mga magulang ko na pag-aralin ako ng senior high school dito sa Quezon City. At imbes na mag-dorm ako ay nagpasya silang dalhin ako kay Auntie Betty na nakatira dito sa Paradise Village, Sangangdaan, Quezon City. Pumayag naman ng tiyahin ko at willing naman daw siyang maging guardian ko habang nandito ako sa Metro Manila. Pagkatapos ng moving up ceremony namin sa junior high, ay agad akong bumiyahe papunta kina Auntie Betty. Pagdating ko ay namangha naman ako sa laki ng bahay ng aking tiyahin. Kasama niya sa bahay ang tatlo niyang anak, sina Sel na matanda sa akin ng 1 taon. Nari na 14 years old lamang that time. At si AJ na noon ay mag-iisang taong gulang pa lamang. May kasama din silang isang kasambahay na kamag-anak ng yumao niyang asawang si Uncle Tommy. Anyway, pagpasok ko sa loob ay lalo akong namangha dahil sa ganda ng mga furnitures at appliances sa loob. Sumalubong din sa akin sina Sel at Nari at nagbigay sila ng tour sa buong bahay. Bale nasa 2 palapag lang naman ang bahay nila pero malawak. Sa ground floor ay bukod sa kusina, sala at banyong may bathtub ay merong isang kwarto kung saan doon natutulog ang kasambahay.
Sa second floor matatagpuan naman ang 4 na kwarto, ang master's bedroom kung saan ay natutulog sina Auntie Betty at AJ. Tapos ay kwarto nila Sel at Nari at 2 guest room. Ang guest room katabi ng kwarto ng mga pinsan ko ay siyang magiging kwarto ko. Pagpasok ko sa loob ay nagulat ako dahil preparado na at malinis ang loob. Ready for occupancy kumbaga. Tinulungan ako ng mga pinsan ko na ayusin ang mga dala kong gamit at habang ginagawa namin yon ay masaya kaming nagkwekwentuhan. Until ma-interrupt kami sa mga kaluskos mula sa katabing guest room. Nung una syempre wala lang sa akin yon pero napansin ko sina Sel at Nari na tila natigilan at para bang pinakikiramdaman nila yung mga kaluskos sa kabilang kwarto. Hanggang sa naisipan kong putulin ang katahimikan sa kwarto. Siya nga pala, sino yung natutulog sa katabing guest room? Usisa ko. Wala, tipid na sagot ni Sel habang pansin ko na hindi siya komportable sa mga naririnig naming kaluskos mula sa kabilang kwarto. Baka naglilinis yung kasambahay ninyo sa kabila, wika ko. Walang naglilinis ng kabilang kwarto ate. At saka ilang taon nang hindi binubuksan yun ni mama, sabi naman ni Nari sa akin. Bakit naman? Muling usisa ko. Meron kasing something na nakatira dun eh. Tila kinakabahan si Sel nang sagutin niya ang tanong ko. Something na nakatira? Ulit ko. Naguguluhan kasi ako sa sinabi ng mga pinsan ko noong sandaling yon. Oo, at kapag nagagambala siya ay lumalabas siya ng kwarto para magparamdam sa lahat ng tao dito sa bahay. Ang sabi pa ni Sel sa akin. Lalo naman akong naguluhan sa sinabi ni Sel. Magpaparamdam? Bakit? May multo ba dito sa bahay ninyo? Gusto ko yung klaruhin. Sasagot na sana ang mga pinsan ko nang biglang umakyat at kumatok sa pinto ang kasambahay nilang si Mila. Mga bata, handa na ang pananghalian. Buwaba na kayo at sabay-sabay na raw tayong kakain. Aniya na pabulong na parabang ayaw niyang magambala ang tao o kung anumang nilalang ang naroon sa kabilang guest room. Dahan-dahan kayong buwaba ha para hindi magambala yung sa kabila. Dagdag pa niya na lalong nagpaintriga sa akin. Samantala sa ground floor, tawanan at kwentuhan ang nanaig sa dining area at kusina habang kami ay kumakain. Ayos lang daw na maingay kami sa baba, sabi ni Auntie Betty. Wag lang daw sa second floor. Sa kabilang banda ay gusto ko sanang tanungin kung sino yung nasa kabilang guest room. Pero pinigilan ko sina Sel at Nari. Pabulong nilang sabi sa akin na ayaw raw nang nilalang sa guest room na pinag-uusapan siya. Bagamat lalo akong naintriga ay iniba na lang namin ang topic at nagpatuloy kami sa kwentuhan kung saan ako at ang buhay ko sa Pangasinan ang naging topic. Mamayang kaunti pagkatapos naming mananghalian ay oras naman daw para magsiesta. At dahil sa weekend noon ay walang pasok sina Sel at Nari kaya natutulog lamang sila tuwing hapon hanggang 4 p.m. Habang si AJ ay matutulog din sa kanilang kwarto ng kanyang ina. Pero noong araw na yon ay nag-decide akong makisiesta muna sa kwarto ng mga pinsan ko. At napagkwentuhan nga namin si AJ na noong mga oras na yon ay umiiyak sa kabilang master's bedroom. Umiiyak na naman si AJ. Sigurado ako nagpaparamdam na naman ulit si wika ni Sel. Baka mag-isa lang si AJ sa kwarto niya kaya siguro umiiyak, ang sabi ko naman. Kaya nagpasya kami na lumabas ng kwarto para puntahan si AJ sa kabila. At doon ay naabutan namin siyang mag-isa pero tumatahan na sa pag-iyak. Kaya nagpasya kami na kargahin si AJ para dalhin sa aming kwarto. At dahil nga sa magwa 1 year old pa lamang noon si AJ, ay mahirap itong pagsabihan na tumahan. Pero ginawa pa rin naman namin ang lahat para tumahan ang bata. Pinagitnaan nila Sel at Nari si AJ, nung una ay hindi namin mapatulog ang bata dahil para kasing may kinakatakutan ito. Pero hindi nga nagtagal ay nakatulog din daw naman ang bata at sinabayan na din namin nina Sel at Nari. Habang ako ay nanatili lamang gising. Nanonood ng K-drama sa aking cellphone. Pero makalipas nga ang 20 minutes ay hindi ko na namalayan na nakatulog na rin pala ako.
Mga 2 oras din kaming natulog bago kami maalimpungatan sa muling pag-iyak ni AJ. Laking gulat namin dahil wala na si AJ sa kanyang pwesto. Kaya napabangon kami para hanapin ito. Pero Papa Dudut, nagulat kami nang matagpuan namin ang bata na nasa silong ng kama. Yung kama po kasi ay parang isahan lang talaga, kaso ang papayat po namin ng mga pinsan ko. Kaya kung iisipin po ninyo ay kasya silang 3 kasama si AJ. Dali-daling kinuha ni Sel ang bata sa silong ng kama para tingnan kung may sugat, pilay o bukol ang bata. Kaso'y wala naman daw. Lalo kaming natakot nang umiiyak ulit ang bata tapos may tinuturo sa taas ng kisame sa likod mismo ni Sel. Sa sobrang takot namin ay nagtatakbo kaming 4 palabas ng aming kwarto at bumaba kami kung saan ay naabutan namin naglilinis ng bahay si Ate Mila habang si Auntie Betty naman ay umalis noon para mag-grocery. Samantala kinagabihan naman ay natulog na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Habang nagfe-Facebook ako ay biglang nag-message sa akin si Sel. Tinatanong sa akin kung may naririnig ba akong kumakaluskos sa kabilang kwarto. Ang sabi ko ay wala. Pero naisipan ko ulit itanong sa kanya kung may multo ba talaga sa kanilang bahay. At doon na nga ipinagtapat ni Sel sa akin na meron ngang multo sa kabilang kwarto at ayaw nito ang maingay at pinag-uusapan siya. Kaya dahil sa kinikilabutan ako sa nabasa ko ay nag-decide na lamang kaming ibahin na lamang ang topic sa aming chat. At yun na nga Papa Dudut, sa bawat araw na lumipas, unti-unti ko nang nare-realize na meron nga talagang multo sa bahay nila. Dahil makailang beses din po itong nagparamdam sa akin. Kitang-kita ko mismo na gumagalaw ng kusa ang mga gamit ko. Gusto ko sanang magpanik noon pero ang payo sa akin ni Nari ay magpatay malisya lamang ako at huwag magpahalatang natatakot ako. Dahil kapag napansin raw ng supernatural being na kasama namin na natatakot kami ay lalo daw kaming tatakutin ito. Kaya kapag may poltergeist sa kwarto ko ay pinipilit kong huwag pansinin yon. At sa halip ay pasimple lamang akong lalabas ng kwarto para buwaba. Samantala madalas ako ang kasama ni Auntie Betty kapag siya ay namamalengke at nag-grocery. At doon ay ikinikwento ko sa kanyang lahat ng mga nararanasan kong kababalaghan sa bahay. At lagi niyang sinasabi sa akin na magdasal lang daw ako at huwag magpahalatang natatakot. Papa Dudut, pinilit ko talagang maging matapang kahit na madalas ay parang gusto nang kumawala ng kaluluwa ko sa aking katawan dahil sa matinding takot. Hanggang isang gabi muli akong nakaramdam ng kakaibang kaluskos mula sa nasabing haunted room sa kabila. Palakas ng palakas sa mga kaluskos. Hanggang sa makarinig na ako ng mga yabag mula sa loob ng aking kwarto. Sa sobrang takot ko ay nagtalukbong na lamang ako, Papa Dudut. Habang pinakikinggan ko ang mga yabag na tila palapit ng palapit sa akin. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa nawala na lamang ako ng malay. At isang panaginip ang aking naranasan. Para ba akong ibinalik sa nakaraan. Yun pa rin ang bahay pero ibang ayos ng kwarto. Nagpa siya akong lumabas ng kwarto at bumaba. Nakita ko ang isang pamilyang hindi ko makilala. Isang mag-asawa kasama ang kanilang 3 mga anak na pawang mga lalaki. Nakita ko silang paakyat kaya nag-decide akong gumilid. Pero hindi nila ako nakita at para bang invisible ako sa kanila. Tapos nang makakyat na sila sa 2nd floor ay dumiretso sila sa haunted room. Yun pala ang dati nilang tinutulugan. Sinundan ko sila pero hindi na ako naglakas ng loob na pumasok sa loob kasi mabilis na sinarado ng tatay ang pintuan. Sa panaginip kong yon ay para lang talaga akong nanonood ng movie. Tapos narinig kong nag-aaway na ang mag-asawa sa loob ng kwarto. Hindi nagtagal ay lumabas ang lalaki sa kwarto at nagmamakaawa naman siyang hinabol ng babae. Doon ay na-realize ko na maghihiwalay na pala ang mag-asawa dahil sasama na ang lalaki sa kanyang kabit. Papa Dudut, kahit na anong pigil ng babae ay natuloy pa rin ang pag-alis ng asawa niya. Tapos ay parang nag-fast forward dahil nakita kong naging bayolente na ang babae sa kanyang 3 anak na lalaki.
Lagi niya itong pinapalo. Bukod doon ay nagbisyo na rin ang ina. Madalas itong lasing at may pagkakataon pang gumagamit na ito ng iligal na droga. Ganon ang naging eksena, Papa Dudut. Mabibilis ang mga eksena. Pero hindi ko makakalimutan ang mga pagmamaltrato ng babae sa kanyang 3 anak na noon ay punong-puno ng mga sugat sa katawan at namamayat na dahil hindi siguro pinapakain. Hanggang sa dumating sa eksena na isang gabi pumasok na lamang ang ina na may hawak na kutsilyo at walang awang inundayan niya ng saksak ang 3 niyang anak na mga lalaki. At hindi pa siya nakontento dahil kumuha pa siya ng lubid at doon ay binigti niya ang kanyang mga anak sa kisame sa naturang haunted room. Nakita ko kung paano mangisay ang katawan ng 3 bata hanggang sa mawalan na ito ng hininga. Papa Dudut, sobra akong natakot noon sa aking nasaksihan. Pero wala akong magawa dahil parang hindi ako parte ng eksena. Hindi nila nakikita ang aking existence. Pero nagkamali ako dahil mamayang kaunti bumaling sa akin ang ina ng mga bata na parabang nakikita na niya ako. Kumbaga sa pelikula binali niya ang 4th wall. Nanginig ako at napasigaw nang bigla niyang itaas ang kanyang mga kamay na may hawak na kutsilyo at lumapit siya sa akin para ako naman ang kanyang saksakin. At doon ay nagising na ako sa aking panaginip. Hingal na hingal ako noon, Papa Dudut, at magkahalong pag-iyak at matinding takot ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. At simula noon ay hindi na ako nakatulog at hinintay ko na lamang ang pagsikat ng araw. Kinaumagahan habang nag-aalmusal kami ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na ikwento ang lahat kina Auntie Betty at sa mga pinsan ko. Sa puntong yon ay hindi na nila ako pinigilan at sa halip ay nag-share din sila ng kanilang mga experiences noong gabing yon. Tulad na lamang si Cel. Habang nananaginip yata ako sa aking kwarto ay siya naman daw ay gising at nanonood ng video sa TikTok nang biglang may humawak daw na malamig na kamay sa kanyang sakong. Sa sobrang lamig daw ay napabangon daw siya ng di oras. Sinari naman daw ay nananaginip din ng 3 batang lalaki habang hinihila daw siya papasok ng haunted room. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ang goal po natin ay mapatibay ang channel na ito sa pagkakaroon po ng 2 million subscribers. Makakatulong po kung kayo po ay magpo-promote at may invite ninyo ang inyong mga kaibigan na manood din ng Papa Dudut YouTube channel. Ganon din po ang Kaistorya at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay nakasubscribe na kayong lahat. Samantala, naibenta na ni Auntie Betty ang haunted house sa Paradise Village sa halagang 4.7 million pesos. Nang malaman ko yun ay medyo nakaramdam ako ng awa sa mga bagong may-ari. Kasi panigurado na may experience din lang kakaibang kababalaghang naranasan namin sa bahay na yon. Lalo na doon sa Forbidden Haunted Room. Ito lang ang maikikwento ko sa inyo, Papa Dudut, at sana'y mabasa po ninyo ito at mapiling itampok sa inyong popular na YouTube channel. Masaya ako kasi this year ay graduate na ako ng senior high school. Not sure kung ipagpapatuloy ko pa ba ito hanggang college o magtatrabaho na muna. Pero nangako naman sa akin si Auntie Betty na tutulong siya once na mag-decide ako na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral hanggang sa college. Wish me luck, Papa Dudut, at sana'y makapag-decide ako ng tama. Papa Dudut, hanggang dito na lamang at maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Krisa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.